Hello po and welcome sa aming program which is the Youth After Session na kung saan magkakaroon lang po kami ng short discussion uh, sa mga nakalipas na araw about our spiritual life and also to have um, conversations na rin po about sa topic na aming narinig mula sa Panginoon pagkatapos ng aming worship service. So, ako po ang inyong host, Brother Michael here. At kasama ko po ngayon ang dalawa sa mga kabataan sa church. Brother God, introduce yourself. Hello, I am Dada Prime Imaliwat. I am one of the ginagamit sa music ministry. Isa rin ginagamit sa youth ministry bilang president. And Okay. Next up, we have Brother John. What's up guys? It's me, Brother John. Although medyo support but tuloy pa rin ang show. So, ako din nga po pala isa mga isa sa kamembro ng music ministry at pati na rin sa youth ministry. Okay, amen. So, bago po kami mag-umpisa, nais ko po na samahan niyo po kami sa isang maiksing pananalangin para patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Ako, tayo po yung manalangin. Maraming Diyos na nasa langit, minsan po Ama sa pag-umpisa ng ating gawa. Ito Ama, naway patuloy na dinadalangin po namin ang pagsama. Naway hayaan mo Ama na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Sa mamagitan po Ama ng aming munting pagsasalo-salo, pagkakatipot-tipon, ipatuloy na walang ibang maluwalhati kundi ang pangalan mo po lamang. Salamat po aming Ama, inaakit po namin o Diyos ng kalawalatian ay sa iyo lamang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, so, kamusta po ang araw natin ngayon mga kabataan? So, kamusta po ang araw? Sino pong pwede mo? Brother John, start ka. Kamusta naman ang araw mo ngayong araw? Okay lang naman, yung one thing lang is medyo support. So, yun. Pero, of course, bawal natin pabayaan ang gawain. Of course, you have to attend sa church, especially sa church. Then we learn a lot of things sa ngayong araw na ito. Amen. Brother Guy, kamusta araw natin? Okay naman. Siguro kanina, ayun ko. Siguro nababadal lang ako kanina kasi since parang nung simula ng preaching, hindi ko alam, parang hindi ako makapag-notes. Parang nababalid ako sa pagkamali ko sa pero thank God ako na-receive pa rin yung message na pinapahiwatig ng Panginoon. Okay. So, ako din naman, kahit pa paano medyo sabi ko talagang medyo may ganun eh. May punch yung yung mensahe ng Lord sa atin kanina. So, of course because ano natin yun eh, yung ating mga sarili na yun nga diba, tulad kanina sinabi na about dun sa good and evil, diba? Bilang isang tao, we are now in the kumbaga kumbaga ang tingin natin sa sarili natin, hindi natin nasasaktan ng Panginoon, hindi natin wala tayong balak saktan ng Panginoon. Then again, kapag nagkakaroon tayo ng kaisipan na gusto natin 'di ba, maging kagaya niya or hindi maging kagaya niya pero gusto natin na tayong masunod sa ating mga sarili. So medyo masakit siya para sa akin. Pero praise God kasi nga 'di ba, dito pinaalalahan man tayo ng Panginoon kanina sa preaching niya. So yun lang naman.
balita ako, narinig ko kanina, nagkaroon kayo ng fellowship together with our head pastor. Tama ba yun? Yes. Oh, Yes, So, yes. so paano nangyari yun? Pwede mo Ah. bang kumbaga, i-side share? Paano kayo nagkaroon ng masasabi? Sabi niyo kasi fellowship. Paano kayo nagkaroon ng fellowship with our head pastor? Siguro sa una, hindi namin iniisip na fellowship yun. Kasi ano eh, uwi na rin lang kami nun eh. Nagulat na lang kami parang pumunta sa amin si Pastor Jong. Parang sabi niya na ano, tag dito, kung pwede sumama siya kung iniimbita niya kami kung pwede mag-lunch kami sabay-sabay. So kami, syempre nahiya kami, pero parang sabi ko, parang mas nakakahiya kung ito-turn down. Kaya sabi ko, sige pastor. And sinabi niya sabi namin, sabi ko sa McDo na lang. Kasi mas malapit eh. Mas malapit sa church natin eh. Kasi gusto pa ng youth natin na lumayo eh. Kaya sir. So, Okay, so, kasama ka rin doon, Brother Jan. yes, kasama ko. So, ayun na. Ilan kayo nun? Ilan? nine kami nun. Nine. Kasama si Pastor Jong. 9. 8 na kabataan, tapos si Pastor Joe. Nice. And, Siguro, continue, Brother Jan. siguro sa nung una, hindi namin alam kung ano yung pwedeng pag-usapan. Pero nung maganda mga pag-uusap kay Pastor Jong. Na pag-open siya. Kasi tag dito, marami kaming question sa niya, lalo na sa buhay niya. Kasi syempre as part of the church. Isa rin ako dun sa mga people na parang parang may intimidation kay Pastor Jong. So hindi mo siya kilala. Parang kung may iniisip ka man na question, parang hindi mo na rin tatanungin siya since hindi kayo host. So ang ganda niya kasi kahit sa mga ganong form, nakakausap namin siya from youth to head pastor. And ang galing kasi tag dito. Tinanong niya kami kung ano yung namin, tag dito. Kung ano yung kung kamusta kami, kung ano yung kinamusta niya kami kung ano yung grade namin, parang sino yung high school, college. And ang galing kasi yun, sineset pa lang yung mood. Nun, kaya sinasabi namin, ito si Jan, mag-i-engineer to. Kasi sinasabi ni Pastor Jong na sa Korea, maganda daw yung salary ng mga engineer. Kaya sabi namin, hindi na kami magtataka kung bakit hindi babalik si Jan. Ang ganda niya kasi Okay, continue. So, ako ba? Pero, siguro unti lang yung naging awkward moment doon. Hindi yung awkward na parang unti lang yung silence doon. Mostly, parang, siguro binuhos namin lahat ng, halos curiosity namin. Ginawa namin chat GPT si Pastor Jog. Tinanong namin siya. Si Lele nagtatanong, History lang. history ng Korea. I think history of Korea. Why Korea is like that? Pero ang bago yun, ewan ko, at strange coincidence, parang inopen up niya tong character. Parang character of Filipinos, character of Koreans and Chinese. And nakita ko yung parang differences nga talaga ng mga dito ng mga Koreans to Filipinos to Chinese. No offense parang lang to, perspective lang to ng headmaster. Parang
ang galing kasi tama siya na ah, pag pag Filipino, so pwede natin sabihin na parang friendly, hospitable. Pero mostly tayo mga Filipinos parang mostly into religion tayo. Hindi kasi iba daw sa Korea, which is parang kung saan sa Korean, ano daw, parang titignan nila if God is alive. Didiin niya yung word na yun parang sabi niya, if God is alive, if God is alive. Kaya, kaya, kaya parang dun sa buhay niya, parang ano niya lang, parang sinasabi niya lang sa buong buhay niya. Nagsimula lang siya dun sa question na yun, kung saan parang if is God is alive? Then sabi niya, if God is alive, please come to me. And ang galing kasi parang as a Filipino, hindi tayo ganun eh. Ang hinanap natin is religion. Kaya ang daming religion sa Pilipinas eh. Kung saan kung may ganto, may ganyan. So, pinipili na lang natin yung religion natin based sa peace na gusto natin. Parang based dun sa parang mas maganda para sa atin. Ayun yung basically sinasabi ng head pastor natin. And ang galing kasi kasi ang daming pansin natin, ang daming mga missionaries na tag dito? Missionaries na Koreans. Kasi sabi ni Pastor Jong, parang sobrang simple lang daw ng mindset ng mga Koreans, which is once they decided, once they see, kaya nung pag nalaman nila na God is alive, I want to follow God. If you want for me to do this, I will follow. Sa nung sabi niya. And sabi ko, sakit, grabe Parang 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 tawa siya kasi siguro ewan ko sa youth tama siya kasi ako yung iniisip ko mostly alam mo yun, parang pag nasa church ka, nakikinig ka, yung habang nakikinig ka, iniisip mo kung ano yung tinutukoy ng pastor natin, yung head pastor natin. Akala mo, ikaw, parang sabihin natin, parang na-deny natin all self, na-overcome. Ngayon, nararamdaman mo yun pag nasa church ka. Pero once na umalis ka na sa church, it's like, and doon mo marirealize na it's really hard. Kung saan magmamanifest talaga yung old self. Tama si Pastor Jang. Ang hirap kasi sobra tayong logical mag-thinking. Ewan ko kayo dyan. Ewan ko ba dyan? Ikaw ba, brother John, anong ma-share mo doon? One thing that I realized that is lahat tayong mga tao is parehas tayong may desires. Ay, hindi lang napansin ko na although Pastor Jong is a pastor, dahil siya ay isang tao, bilang isang tao, we also have our own desires. Doon din tumatak sa isipan ko yung pag-aralan natin kanina that sometimes, of course, hindi natin nasusunod yung kagustuhan ng Diyos, but rather na susunod natin yung ating sarili. So, ayun na, nagkwento si Pastor Jong about what his personal experience was before siya mag-commit kay God and after mag-commit kay God. As katulad na sinabi ni God that Pastor Jong was wala pa siyang knowledge that much about God. Just like us, minsan the word na pinapakinggan sa church is that ina-analyze niya. But then, of course, confusion is very common when we read the Bible. So, over time, yung naging sinaw ni Pastor Jong yung naging process of him, paano siya nagkaroon ng buhay with faith. Obviously, buhay with faith. So, nakita ko yung similarities natin bilang isang tao. That's pretty much it. Sinabi nyo kanina parang kumaga
siguro habang nag-integrity sa fast food. So, parang ano, parang um, nag-set ng mood si Pastor Jong. Ano ba yung ibig sabihin nun, Brother Jan, na parang nag-set ng mood? Ano ba yung tinanong ba kayo isa-isa? Ha? Tinanong ba kayo isa-isa? Set ng mood, hindi naman, pero siguro generally inask kami about our life siguro. Ayun na, pinanggit na tinanong kami yung grades namin, like what year level are we. So, ayun, most of them are college, tapos then there were two kabataan na high school pa lang, obviously. And then really I saw how the mood changed, especially nung nabanggit ni head pastor tungkol sa youth. Now, just by looking at it, is napaka siguro ang lakas ng impact while we were listening sa sinasabi ng aming head pastor, because truly youth, sinabi niya sa amin that youth are the bali most, I say, I try to find the right term for active, pero sige, useful for temporary muna active, that the youth are the most active when it comes to church. That's why when there are more youth, sabi niya, the church is more livelier, kumbaga. So the church relies on the youth. Bali, kasi as a youth, we were much, kumbaga, energetic to praise the Lord. Kasi sabi ng head pastor namin na nag-handle ng youth before sa Japan, na kwento niya that yung mga youth, wala silang, kumbaga, iniisip much, but rather just to praise God with everything. Na they want to sing all the time, they want to dance for the Lord all the time, and then kinompare niya pa nga sa unless sa mga adults na hindi na ganong kasigla kung magpupuri. Of course, we can obviously the change of maturity sa bawat puso natin. Ayun pa. So, kung yun yung ano, 'di ba? Paano ba? Kumbaga ano let's kumbaga side topic kahit na excuse me. Like ano ba kamusta ba kayo bilang kabataan ng hindi na natin sabihin kabataan ng church, but parang kabataan para kay Lord, 'di ba? Kamusta ba ang buhay ng isang kabataan para sa Panginoon? Like sabihin natin ano yung umpisa, kumbaga ano yung paano nung umpisa, and then paano yung current ngayon sa palagay natin, na parang ano ang kabataan ngayon ano ang kabataan ngayon para sa Panginoon, like parang paano ba, ano yung tamang word, like yun nga, bilang kabataan, kamusta ang buhay pananampalataya ng isang kabataan para sa isang kabataan ngayon? Gusto natin, Brother God. Siguro kung magsisimula man sa buhay pananampalataya ng kabataan, okay, parang kung iisipin ko ngayon, parang siguro para sa akin malayo na, mostly sa pagkaunawa, lalo na sa Word of God. Sa tingin ko doon lumago. Pero mostly siguro sa pananampalataya sa Panginoon. Siguro doon nag-down. The more ewan ko, the more na yung parang the more na you get closer to the truth. And parang ganito lang yung nasa akin, parang ewan ko, dati mas livelier, siguro mas masipag how, and mas parang andun yung passion, lalo na sa pagsuserve kay God. Pero siguro looking now, parang nawawala na siya. Kaya
Kaya ano eh, ang ganda talaga ng ano, nung kanina. And, ewan ko, pero sabi ko thank you Lord. Kasi, sakto siya eh, parang after ng meeting. Parang sumakto siya dun sa line na saan gusto kami tulungan ng Panginoon how. Kasi una parang siguro nung yung naging youth, siguro yung una ano, ah, parang wala siyang purpose. Parang we started the youth ministry just for ano, alam mo yun, parang para magkaroon ng mga kasama. Pero ano siya eh, parang ano, parang ayun lang, mga kasama lang. Pero ngayon ang ano, thank you Lord kasi ang galing eh, kasi ngayon ang galing nung naging seminar natin eh. Na-open yung eyes ko kung saan una nalaman ko, okay, so hindi pala important ang ano. So hindi ano yun eh, parang nasayan ako nun eh. Bakit? Parang tamad kasi ako eh. So parang sabi kasi hindi mahalaga magkaroon ng fellowship kasi we are already saved. Tama yun eh. Kasi we keep thinking na kulang pa. Kaya we want to do more. Sabi ko, thank you Lord. Pero ngayon, sabi ko, anong gagawin namin? Why do we need fellowship? And then later nung Lord's Day, ang galing kasi God keeps ano, parang answering questions. Parang it's not ano eh, it's not alam mo yun, parang hindi mo siya gagawin for salvation. But the moment na nabautismuhan ka, you already like accepted the ano eh, the Holy Spirit. And na-mention dun sa Bible kung ano yung parang mga fruit of the Holy Spirit. That's why kung siguro man nag-fellowship, nagagawain, hindi siya yung ano eh, alam mo yun, parang hindi mo siya nagagawa dahil sa sarili mo. Kasi like what God said to us na parang we're just sinners, parang wala talagang nothing good to us. Kasi from first Adam to kahit si Paul eh, diba? Parang sinabi niya na kahit gusto niya gumawa ng mabuti, nakakagawa siya ng masama. Kasi because we have sinful body. Kaya yung fruit lang natin parang it's like anger, lust, pag-lie. So parang ang hirap, 'di ba? That's why ang galing kasi na ano sa atin eh, na explain sa atin how it's only God is good. Amen. Parang only Jesus can change you. Parang kung gagawin mo man sa sarili mo, hindi mo kaya eh. Parang sabihin natin, kung mamahalin mo yung mga kapatid mo, parang bawal mo sabihin na kaya mo silang mahalin dahil sa puso mo mabait ka. Hindi eh, parang namamahal mo sila dahil sa Panginoon. Parang ano eh, alam mo yun, parang wala nang other answers, parang wala nang other, parang tawag dito, parang wala nang ibang pwedeng dahilan kung bakit nagagawa mo yung mga bagay na magaganda, mabubuti. It's just from God. Parang bawal mo idahilin sa galing sa sarili mo yun kasi we're all sinners. Kaya ngayon looking, sabi ko na-miss ko yung youth ministry kasi halos 'di ba nung nagsimula yung 2025, halos nawala yung youth ministry from this January, this February. Hinanap ko pero nagwonder ako kung bakit ko hinahanap. Is it ano, chinek ko kasi baka hinahanap ko dahil iniisip ko wala nawawala yung salvation ko, 'di ba? Pero hindi, 'di ba? Parang sabi ni Lord, you already have salvation. Kaya sabi ko, okay. So sabi ko siguro ko hindi natin kailangan yung fellowship for salvation pero parang nakita ko I guess we need itong fellowship na to, it can be a form na parang na pagtutulungan namin between brothers and sisters kung saan magpapatibayan kami sa faith hanggang dumating si Lord, 'di ba? Kasi we already have salvation eh, and kailangan lang natin faith. Pero ang problema sa atin, since kami mga youth kami and halos yung iba nasa work, yung iba nasa school, sobrang yung iba busy. So parang ano eh, 'di ba? So parang tama yun eh, yung parang
yung sinabi ng pastor natin noon na sinabi niya kasi doon sa ano doon sa nung nag-fellowship kami, ng head pastor namin na it's better talaga na magkakasama mga unbeliever, mga believers. Kasi ang hirap tama yun pag lalo na pagkasama yung mga unbelievers, mahirap. Pwede ka makisama sa kanila Pero alam mo yun, it's hard to guard your heart kasi magiging aminado ako. Siguro pag sa school, nagbabago ako Nakikita ko nag-flip Parang Change. Oo, parang ako siguro itong God na 'to ngayon, parang hindi niya kaya magsalita ng siguro word of God. Parang hindi niya kaya ilabas yung ganito do'n sa school kasi gusto niya makita yung parang cool side, makita yung magandang side. Alam mo yun, parang gusto mo ano, tignan ka ng highly. Kaya tama kasi tama yung pinanggalingan natin na we really wanted to be God. Parang hindi yung God na ano, pero ibig sabihin parang we want to be masters of ourselves. Kaya kahit nung tinuro sa atin na yung childrens na they already have salvation, parang sa akin parang so okay, ngayon yung mga children may mga salvation. So bakit pa kailangan sa amin sabihin yun? Parang ngayon sa ko nakita ko, okay, tama nga. So really yung kalaban natin is really old self. Sabi ko, Lord, ang hirap. Kasi this kaya sabi ko really did siguro this ministry is not for you, Lord, pero we really need each other kasi ang hirap kasi lalo na pag hindi ka nakakapag-usap ng mga problems sa mga brothers and sisters mo, ano mo na, i-cope up mo na sa sarili mo yun Parang, parang hayaan, parang, hayaan mo lang sa isip mo, kung saan magra-run siya, then dun ma-affect yung faith natin. Kaya ang hirap kasi, ayun yung sabi sa atin kasi yung emotional faith, parang nagbabago-bago. Hindi siya true faith like Jesus Christ. Kaya ano, it's important talaga na ano, halos kasama natin yan yung mga brothers natin. Kaya siguro relating my past self dati sa starting as a youth. Thank you Lord kasi hindi siya nagsawa kasi ayun yung kinagalingan ko kasi siguro kung tao yung isip ni Lord, siguro matagal na yung youth ministry patay. Parang Wow. at sa church Processing. natin matagal nang parang alam mo yun, nagwatak-watak na wala na. Kasi una Kaya ano, ah, mga mga kapatid po na nakikinig, napaka-importante po ng fellowship. ano Highly yung suggested, highly recommended. Nakakatulong po take it. sa spiritual life po natin. Mag-fellowship po kayo. Kaya kasi tayo kasi ewan ko ba, tibay we don't believe in luck, but since we're believers, we can call this na as a will of God. Kaya ang ganda nun Kaya tama yung sabi ni Pastor, siguro kaya yung youth ministry bumaba, hindi umuunlad. Kasi tama yung pastor natin na it starts from ourselves talaga. Hindi siya yung parang hanggang kung gaano kayo karami. Ganun parang dun masosolve yung problem niya. But really starts from ourselves. Kaya sabi ko thankful kasi siguro inaayos mo kami bago magkaroon ng youth ministry magkaroon ng youth ministry kasi as a youth siguro ngayon as a youth parang kulang kami sa commitments. Parang siguro maglalagay na lang ng ganyan so mawawala rin next parang madali lang bitawan. Parang no, hindi walang hardships. Kaya parang kaya siguro nakikita ni Lord na hindi pa namin kaya. So parang sineset ni Lord. Kaya thank you Lord kasi ngayon kahit onte
siguro ang mahalaga talaga. Kahit doon sa unti lang yun. Kasi sinabi ng head pastor natin na ano eh, na step by step eh. So, ibig sabihin, hindi siya yung parang, ano mo yun, parang after nyo magbago, mag-appear yung mga youth, agad magkakaroon ng big fellowship. Hindi eh, parang, alam mo yun, you start from scratch ulit. Parang, kahit gaano kayo karami, it's okay. At, hanggang andyan si Lord. Diba, ewan ko kayo dyan kung paano yung youth Ikaw life. ba dyan? Yun nga, thank you for sharing, Brother God. So, ikaw, Brother John, as a youth, like parang, ikaw hindi, ikaw na kabataan para sa Panginoon, di ba? Kamusta naman tayo? Dagdag lang din sa sinabi ni God that somehow itong day ito, nagtutugma talaga siya, especially sa ganyan sa napapag-usapan ko kanina about youth. Nasa banyo ka ba? So, Ang lakas ng echo mo eh. ay, lakas masyado. Oo. Bakit? Bigyan ko. Parang, nasa ano ka ba? Malaking room? Oo, parang sa kwarto ako. Okay na yan. Sige. So, yun. Baka maiyak daw siya dyan, kaya baka makita siya ng mama niya. Yun na nga. So, sinabi, binanggit ng pastor natin na yung difference ng fellowship, especially sa believers and then unbelievers. Mas better talaga if you're na kung may balak kayong fellowship, na it's better to be with believers, di ba? Kasi pastor told us that kailangan isang katawan tayo. So basically, we all have one mind, which is set to God. Ang hirap kasi kung tulad ng sabi God, kung makikisama tayo sa unbelievers, our goals may go either way. So bali, the basic concept here is nawala yung center, which is God, di ba? It's either us na makapagdala sa kanila sa na makapagdala sa kanila sa center with God, or either tayong madadala sa mga worldly things na ginagawa natin as kabataan. So yeah, we can also feel the different sensation bilang isang youth kapag kasama mo ang mga taong with one faith, especially sa mga let's say mga taong na may ibang let's say kalimutan yung term, pero ibang pinapaniwalaan. Okay, so there, yun ako na. Pero kasi ano eh, ganito yun eh. Baka kasi yung mga nakikinig sa atin mga ito, parang ang napag-uusapan natin napag-uusapan natin ngayon is like parang based sa mga sinabi nyo, there's a sudden change. May magbabago sa isang kabataan. Yun nga eh. Ang question, ang gusto kong itanong ngayon kasunod is, may pagbabago bang nangyari sa inyo, 'di ba? Like parang ano ba yung nagkaroon ba ng transition? Like yun na sinasabi natin na kabataan tayo ng Panginoon, kabataan tayo para sa Panginoon. Ano yung kumbaga pwede natin para malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon na ano ba yung pagbabago na yun sa isang kabataan? Meron ba? May naranasan ba kayo parang pagbabago? Umpisa natin kay Brother Jan. Brother Jan, bilang kabataan, diba? May pagbabago bang nangyari? Nung Definitely, of course. Kung sabi natin kung wala ako ngayon sa if I do not know God, or if I do not commit to God, siguro who knows kung anong ginagawa ko sa labas, di ba? baka ngayon na doon ako or doing worldly things with my other worldly friends. Pero
Nagagala ako kasi uh, dahil sa mga magulang ko, I was able to meet with God. But this why it's really important to have a family with one mind patungo kay God. So, of course, bilang isang kabataan na hindi Kristo, ay di lang di lang sa pag-grow spiritually and faithfully, but uh, through Christ, dahil bata pa kami as youth, we learn a lot of things as we go on through our life that it's not all about just friends or futures or goals, but everything revolves around God, truly. Kay Brother God, like, anong pagbabago bilang lalo na nung nakakilala ka, ano yung pagbabagong masabi mong mararanasan ng isang kabataan? Like, for me, Ah, siguro, siguro ano, bakit? ang tanong, may nabago ba? Parang, parang, Kasi, sa ano, siguro sa ano, kasi ano eh, sa akin, kasi for me, di ba, kung tama ka eh, kung nung hindi pa tayo nakakilala, may ugali tayo eh. Ito na tayo. Kaya lang, yun nga eh, nung dumating si Jesus Christ sa buhay natin, may nagbago, di ba? May something magbabago talaga. So, ano yung sa palagay mo na parang yun nga, sa isang kabataan, nagbago sa'yo? ah, siguro ano, kasi, yung nagbago, siguro kung makikita yung sarili ko, marami nagbago eh. Mostly downside. Parang, alam mo yun, alam mo, as you, ano, para sa akin na to, no, sa ibang mga mananampalataya. Pero as a believer of God, ah, dati, parang iniisip ko, dati nga yan eh, sobrang simple lang ng mind ko. Parang, ah, parang, kung ano yung gagawin ko, ayun na yung gagawin ko. Pero ngayon parang ano, parang kung yung tunay na kabataan, nakikita ko parang ang hirap niya. Sabihin natin parang hindi, it's not simple na parang maging isang kabataan ng ano, of God. Kasi tama yun si Pastor yung na ano eh, na as ang parang importante ang ano, ang youth sa church kasi they're more parang ano siya eh, parang between children and adult. Like they're the ones na ano active sa church and they're the ones who are ano making the church livelier. So siguro sa akin sa nagbago sa akin, ewan ko pero siguro ako ano, selfish kasi ako eh. Parang alam mo yun, parang ah may character ako ng parang pag-iisip sa akin sarili. Hindi ko na kaya nga ano eh, kaya nga na siguro nabansagan ako parang hindi ako nag-aano, hindi ako talaga nangangasin ng mga chat ng mga tao. Kaya 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 halos ano, siguro mostly yung sarili ko lang yung iniisip ko. Pero ngayon, seeing it, parang, ewan ko ba, pero, parang, naiisip ko yung mga brothers and sisters, now na, ano, na, naging youth, parang, I can see my brothers and sisters, parang, kung kumusta sila, ano ba nagiging struggles nila, ano ba yung nararanasan nila ngayon, ano ba yung challenges nila, parang ganon. Kaya, ngayon parang ano, and alam mo yun, parang now you want to be better. And like naging maturely thinking ka na. Hindi katulad ng isang bata na parang ano, 'di ba? Parang kung baga sa word of God, parang malambot pa lang yung mga kinakain mo. Now as a youth, parang ano eh, ewan ko. Ngayon ang sarap tumanggap ng word of God. Tama yung pastor natin eh na it's a food. Ngayon na youth, parang ewan ko, parang parang kung isa akong bata say nakikinig ako ngayon sa mga tinuturo natin pastor yung about sa old self, about sa first Adam, last Adam,
from yung Christ in the beginning, parang hindi ko siya maintindihan eh. Parang alam mo yun, siguro I'll connect the dots as a kid, parang okay, ganyan. Pero makakalimutan ko na siya. Pero ngayon, as a youth, parang ang hirap kasi ngayon, pag narinig ko as I hear the word of God, parang nagre-reflect siya sa buhay ko ngayon. Parang, ah, parang ang sakit niya. Parang alam mo yun, masarap siya pero masakit siya. Hindi siya gano'n, eh, nung bata ka pa lang ano, eh, ah, ah, you learn kung ano yung mga stories, you learn kung ano yung halos yung mga lessons of that stories and how it will apply to you as a kid. So, pero ano siya, eh, parang alam mo yun, since kid ka, hindi ka serious. Pero ngayon it's like ano, eh, parang alam mo yun, it's like, may-struggle ka na. Hindi kayong katulad ng mga adults kung ano yung struggle nila, like financially, gano'n. But you're having struggle na, lalo na sabihin natin as a youth siguro, yung lust, yung mga ano diyan, yung mga may boyfriend and girlfriend. Ah, Parang alam mo 'yan, yung may mga schoolworks na parang to the point na parang hindi na sila nakakapunta sa church. Ewan ko kung nagkakaroon sila pero sa'kin parang alam mo 'yun, parang yung mind ko, yung sarili ko parang natutuon na lang sa mga things sa outside. And parang ngayon parang nagiging conscious na ako parang, "Ay parang mali na 'to." Parang parang, alam mo yun, parang nagiging aware ka na. Hindi katulad dati na parang, kung asan yung mga parents mo dun ka lang. But ngayon parang alam mo yun, parang, you want to help the ministry siguro parang ewan ko, pero parang alam mo yun, gusto mo magko-work para you want to help the ministry. Parang parang ano, gusto mo 'to gawin para kay Lord, pero at the same time because you have parang alam mo yun, since yung old self mo naggo-grow, parang ang hirap kasi, parang, hinahadlangan ka nito sa pag-ano, ngayon parang as a youth parang ano ka, eh, parang ka nasa gitna, kung saan ano, do you want to follow your dreams, ano, you want to follow God? Ano, ayun na yun, eh, parang since 'di ba parang, dun na yung pinipili ng mga ayun na yung parang, decision sa mga youth ngayon kung ano yun, kung ano, decide ba nila na follow si God or decide nila kung ano yung gusto nila sa buhay. Kaya it's really hard ngayon. Siguro, ewan ko pero thank you Lord kasi, sa church natin, sobrang blessed natin sa word of God kung saan hindi nagsawa si Lord na parang alam mo yun, ibuhos talaga. Ibuhos yung yung word of God sa bawat sa atin. Kaya ano, eh, parang, ah, dapat hindi natin i-take for granted 'yun. Parang kaya ano, eh, tawa si Pastor Jong, eh, kasi sinabi ng head pastor natin 'di ba, parang, hindi enough sa'tin yung daily bread, 'di ba, dun sa Lord's Prayer. Parang more than gusto pa natin yung gusto natin sa daily bread. Sabi niya gusto natin ng bahay, ng may kotse. Kasi ano, eh, masaya yun para sa'tin, 'di ba? Like ano, eh, gusto mo ng financially stable or sabihin natin maraming pera. Pero 'di ba, katulad ng sinabi sa'tin, we're foreigners lang. So, ang hirap, eh, parang alam mo yun, parang sa'kin ngayon parang ano man, you have the word of God pero since parang, andiyan din yung temptations, andiyan din yung parang, buhay ng sabihin nating youth dito sa world na 'to. It's like you're choosing. So, parang imbes na dati na parang palaro-laro ka lang sa labas o kaya, gawin mo yung mga inuutos sa'yo ng mga magulang mo. Ngayon parang nagiging nakikita mo na yung mga ano, yung mga problems. Hindi yung problems ng mga adult, pero yung nakikita mo na yung sinasabi nilang problems o kaya nakikita mo na yung sinasabi nilang struggles. Ayun lang sa'kin. So, bali na ano mo na nga rin, 'di ba? Tulad nga nung ano, may open lang akong verse. Sabi dito sa First Timothy chapter 4 verse 12, sabi dito, "Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya
sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So ito yung isa sa mga sulat ni Paul kay Timothy na which is ang alam natin, 'di ba? Si Timothy is isa sa mga kabataan na ginamit ng Panginoon sa early church, to the point na parang na-assign siya to handle a church somewhere sa ministry ni Paul, 'di ba? Um Doon pa rin tayo sa top sa pagiging kabataan. Yun nga, maraming nangyayari ngayon, lalo na especially sa world natin, 'di ba? Sobra yung sabi natin temptation ng sanlibutan na ito. Siguro ang next na gusto ko lang itanong is, bilang mga kabataan, ano yung mga masabi natin na parang nagiging hindrance, nagiging hadlang para, alam mo yun, makasunod tayo ng 100% sa Panginoon? Brother Jan, para sa'yo, ano yung mga hindrances? Like parang, kung may point out ka na isang solid, masabi mong hindrances na 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 nagiging problema ngayon ng kabataan. Madami, especially sa Sabi ko isa lang. aming kabataan. Ay, sorry. Siguro, if I were Isa lang eh. Ganun ba kay, Diba? ganun ba kay, Ganun ba yung nararanasan mo yun? Ang dami. Madami Isa lang. kaya peli ka dyan eh, pili. Like, siguro, sabi natin for you, like, ikaw ba nakakaranas ka ba ng struggle? Yes. Diba? Kung sa palagay mo bilang ikaw na kabataan, ano yung pinaka number one sa palagay mo na parang eto solid na to na nagiging struggle ng kabataan ngayon para sumunod sa Panginoon? Sa akin, for me, personally, studies. Studies like school life. Minsan mas pinipili kong i-prioritize ang mga ibang bagay, di ba? Dan sa So, sa sinasabi mo ba na masamang mag-aaral? hindi masamang aral, but ang masama is nawawala yung hindi mo na namamalayan na lahat ng ini-spend mo sa time mo ay napupunta sa pag-aaral. Sa hanggang sa tuluyan na nakalimutan mo maglaan ng oras para sa Diyos. You know? So paano siya naging ano sa'yo? Like, ano yun? Parang kasi ano yun? Kumbaga parang diba? Parang, paano mo nasabi nga na wala ng time? Ano bang nangyayari or parang sabi na yun nga bilang isang nasa eskwelahan, ano bang nangyayari sa eskwelahan ngayon? As you all know, yung siguro norm siguro ng mga families is gusto ng anak na mako ng siguro mataas na grade para magkaroon ng mabuting kinabukasan, which is ayun yung sabi na implant sa mga kabataan these days. So, ang ginagawa or sabi ko yung situation ng siguro education ngayon ay is very complex to the point na minsan hindi na nakakatulog kasi mas nilalaan ng mga kabataan ang sa studies na pati sa tulog wala din sila sa oras. Napapabayaan na lang ang mga sarili nila dahil sa pag-aaral. Ikaw, brother, ganun. Ewan ko, pero siguro, kung i-reflect ko sa buhay pa ng tayo ko ngayon, parang, Parang ganun, yung, diba? Kung yun yung number one, ano yung sa palagay mo parang number two, parang, parang ganun, diba? Na, yun nga, hindrance. ito yung nagiging hindrance sa isang kabataan para, parang mag 100% na sumunod sa Panginoon. Siguro
ewan ko, pero, eto, okey, tama na. Siguro ano, sa'kin, yung as a youth parang yung pleasure yung ano siguro, yung desires and pleasure. Hindi yung desire and pleasures na 'to, hindi 'to yung parang ano, simple things, pero alam mo yun, siguro as a kabataan, siguro ewan ko kayo diyan, parang parang ngayon sabihin natin 'di ba, as pastor said na, "Deny yourself, carry the cross and follow Jesus," 'di ba? Parang kung sasabihin mo siya sa'yo parang deny yourself, carry the cross and follow Jesus, parang parang ano 'di ba, parang una sabihin natin sa ide-deny mo sa sarili mo, kunyari as a youth parang aalisin mo 'di ba parang you will ano talaga deny yourself, as in aalisin mo lahat, parang ngayon dun na papasok sa youth na yung life niya, parang alam mo yun, since kasi yung ano, yung most hindrance talaga sa buhay ng youth ngayon yung parang ano, yung, alam mo yun, yung living as a youth talaga. Yung gusto nila, masaya with friends, mostly hindi nila nagiging wala silang interest dun mostly sa word of God. Parang mostly ngayon parang mas naging interested pa sila dun sa mga kasama nila. Yung mas nagiging interested pa sila dun sa mga relationship nila. Parang dahil dito since meron silang relationship with it, parang, nagkakaroon ngayon sila ng choices na since sinabi sa'tin na deny yourself, ngayon parang ano parang ano mo yun, tinatanggihan na nila, parang, "Ay parang ang pangit naman nun." Parang ngayon they're choosing what they want to hear na ano, parang ang gusto ngayon ng mga youth parang yung magagandang things lang na marinig nila. Since parang alam mo yun, parang gusto lang money. Kasi ayun yung mostly ko naririnig ko sa ano ko, yung mostly narinig ko talaga sa mga classmate ko. They really like money. Parang as in, sabi pa yung isang classmate ko, parang parang tawag dito, ah, they say money can't buy happiness, but for me it can buy happiness. Sabi ko, tawa ako dun, sabi ko grabe talaga. So sabi ko ano, ang buhay ng youth parang ay, alam mo yun, andiyan si Lord, pero yung toon nila, yes, andiyan ka Lord, pero lalapit lang ako sa'yo 'pag may problema ako. Pero as much as possible, yung parang ano, I will follow my path. Kasi parang ano, mas parang kung I will follow my path, mas masaya ako. Ayun yung youth ngayon, parang, I'll reflect on that kasi, gano'n ako, parang alam mo yun, marami ng beses na parang, siguro pangit yung routine ko. Parang sabihin natin, I watch, parang I watch, mga videos, movies, hanggang late night na, kaya I play games hanggang late night na, where it destroys my body. Pero ginagawa ko siya kasi masaya sa akin eh. So parang nakikita ko ngayon parang, ayun yung most important sa mga youth ngayon, kung asan yung kasayahan nila. Ngayon parang kung hindi nila kita yung kasayahan sa ano, sa church, o kaya parang, parang mahirap, parang mabigat, o kaya ayaw nila marinig, parang alam mo yun, they will avoid it. So siguro ayun yung ayun yung mostly problem ngayon ng mga youth. Struggle ba na ano, like bilang isang kabataan para sa Panginoon, 'di ba? Isang mananampalataya na kabataan. Mahirap ba na ako kasi ano nakakilala ko tapos na ako mag-high school. So hindi ako naging kabataan sa eskwelahan, 'di ba? Mahirap Hmm, ba ang buhay ng isang kabataan sa school? Ng isang ako, Christian sa school? ah, sa'kin lang, siguro ano, sa totoo lang talaga, Bago sagutin yan, mag-ready ka rin, brother, dyan. sa totoo lang Kasi talaga di ba parang parang, ano eh, yun kasi ang inaano ko, kasi kaya minsan nagtatanong din ako na parang, ang hirap ba ng isang ng isang Kristiyanong kabataan sa eskwelahan? Kasi parang kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, parang normal lang, hmm. 'di ba? Pero nung nakakilala ka na, ano bang struggle? Parang ganun, 'di ba? Meron bang difference? Ang Ano kasi, isang normal na estudyante sa isang mananampalataya na estudyante sa eskwelahan. ewan ko kasi ngayon, parang ano eh, tama ka dun eh, parang,
Parang ngayon kasi, siguro sa akin, alam mo yung mga bipolar? Parang mga baliw, yung parang kang may double identity. Parang it's Mm. really hard. Ewan ko sa iba, siguro sa iba, yung parang problem nila ngayon, parang tambak sa schoolworks kung saan nabibisi na sila. Pero sa akin, wala naman ganong problema. Pero sa akin siguro ang problem ko sa school, it's really hard na parang alam mo yun, you're a believer pero parang kinakalimutan mong believer ka para for the sake of your parang pasaya ka with friends, parang alam mo yun. Kasi ayun nakikita ko parang ah, ngayon parang sinasabi ko sa sarili ko, ay kahit ko i-bring ko 'to, hindi naman sila makikinig sa akin eh. Alam mo yun, parang ngayon ang ginagawa mo, you're like denying Jesus na instead of denying yourself. So it's hard kasi pag nasa school ka, lalo na pag you're really yoking with unbelievers, parang nahahalo ka talaga. Parang kung wala talaga yung word of God, ang hirap, sobrang hirap. Parang hindi ka parang parang wala kang dalang baril. Parang kasi, parang Bakit sobra ba kang may baril na unguarded. na-involve? Walang Kasi baril. siya eh, parang ang bilis mo magbago pag ewan ko, ang bilis mo magbago pag iba yung mga kasama mo. Parang the way you talk, the way you kung ano yung ini-include mo sa mga sinasabi mo. Parang gusto mo maging look cooler sa harapan nila, parang gusto mo ipakita, "Ay, ako rin masaya rin akong kasama." Parang ayun yung pinapakita mo. So, gano'n din ako, parang sinasabi ko, "Ay, masaya rin ako kasama kahit kahit pala-chich ako." Parang ayun yung sinasabi ko sa sarili ko. Pero 'pag gano'n ginagawa ko, anong nangyayari ngayon, para imbes na denying yourself, I'm living in my old self, eh. Ayun yung ginagawa ko, eh. So, ayun yung struggle ko, eh. Hindi siya sa tambak ng works, pero ang struggle ko parang parang alam mo yun, para kang baliw, parang pagkatapos sa school, sa'yo 'pag nasa church ka, ibang-iba. Siguro kung makita ko kunyari sabihin ko, sabi ko, "Tara mag-church tayo." Sa'yo nakita nila ako, siguro sabihin na, "Ganyan ka pala, God." Kasi iba yung pinapakita ko sa kanila dun, eh. Gugulat siguro sila 'pag nakikita nila ako, kasi parang hindi ko yun ide-deny kasi it's really hard talaga. Parang ewan ko sa ibang mga youth, pero I hope kahit sila nakakaano sila. Pero ayun yung struggle ko, parang like double identity. Ikaw, brother, dyan. Actually, Kamusta ba ang buhay ng isang mananampalataya sa halos school? Kumusta parehas maging lang honor din. student? Halos parehas lang din. Bali, um, nagkakaroon tayo ng dalawang mag-iisip na kasi. So, siguro sabi natin kung hindi ko pa nakakilala si ang Diyos ang Diyos hanggang ngayon. Siguro okay lang sa akin yung bagay na ginagawa ko sa school. Pero dahil na-introduce na ako sa faith life, sa bawat action na ginagawa namin sa school, nagkakaroon ka ng duda. Hindi mo alam kapag gusto mo bang sundin yung mga ginagawa nyo sa school or ng mga kaibigan mo, Tama. or mas gusto mong sundin yung gusto ni Cristo, of course. Kasi Tama. bati sa atin, di ba? Especially as a youth, may desire tayo kasi also yung sasabing pleasure kaganina na binabaguligan. Hindi na, kasi of course, masaya, honestly, masaya makipagsama sa mga friends. Pero alam mo, kahit na hindi na siya nagiging maganda, pero mas pinipili pa rin natin kasi natutuwa tayo sa Ah, ginagawa natin eh. Other than, di ba? Kahit sa kalooban ng Diyos. So, ayun yung naging struggle talaga. Ang hirap kasi may dalawa kang identity. It's either na, Para pala kayong mga kasi superhero. si Superman. Yung katulad ka, eh. Pero diba? ano kasi, 'di ba? Yun nga eh. Ano ba nararamdaman nyo pag nasa school kayo? Like, ano ba, pagkasama nyo na ba yung mga yung mga friends nyo? Like, ano bang nararamdaman nyo? Hindi naman sa ganun. Pero, ewan ko kayo dyan, pero sa akin naman, alam mo yun, parang siguro,
parang, ano kasi, alam mo yun, may meter ka. Ewan ko na. Parang, sabihin natin, kunyari sa school, parang, sa isang classroom, si teacher may pinapagawa na ganito. And you know na ano siya, parang, sabihin natin, kasi ito ang teacher, i-share ko lang sa iyo to. Yung teacher ko na, parang, Wag mo ano na lang siya, isa i-mention yung siyang, pangalan, baka hindi bumas ko na. yun, isa siyang, magaling siya teacher. Mabait ako siyang teacher. Ano siya, isa siyang scientist teacher. And sobrang niyang galing magturo. And, naano lang ako, dahil ako doon sa sinasabi niya na, wala daw kwenta yung lalaki. Kasi ngayon meron ng women's empowerment kung kailan kung saan kaya nang gawin ng mga babae yung ginagawa ng lalaki. Sunod parang meron ng sperm bank daw. So hindi na kailangan daw yung mga lalaki para produce. Pero para sa akin parang ano eh. Alam mo yun, parang as a believer, nagbi-meter ka na, mali, mali, mali. Gumaganon kayo, parang pag may sinabi siyang tama, i-check mo yung sarili mo, i-check mo yung i-check mo yung based dun sa word of God. Sabi, okay, tama yun. Pag sinabi niya mali, sabi mo, okay, mali yun. So, hindi ako malala doon. Parang ganun kasi school eh. Parang, ang hirap. Kasi, once na nilet mo yung guard down mo, parang, ano ka na lang eh, makikisaya ka na lang sa kanila. Parang hayaan mo na lang. Kaya ganun din sa mga friends ko, parang, alam mo yun, parang sabihin natin, nagmumura sila, parang, nag-aano, alam mo yun, parang, kahit hindi ikaw yun, magka-came up sa word, parang, oo, siguro sa akin, hindi ko ginagaya yung pagmumura nila. Pero yung ano, yung heart ko, alam mo yun, parang na rin ako nagmumura. Parang, sabihin natin, niloko ko sila, ginagaya ko sila. Parang same na rin ako sa kanila eh. Alam mo yun? So, parang, sabi ko, ay Lord, sorry Lord. Gumagano ako. Kinakodil ko yung sarili ko. Sabi ko, ang hirap. Sabi ko, Si Jonathan, hindi nararamdaman yun. Si brother Jonathan, hindi nararamdaman yun eh. Nararamdaman din, of course. Especially, peer pressure. Pinaka-normal sa mga kabataan ngayon these days kasi Tama, peer pressure. bilang Bakit, sa isa sa isang okay, speaker. na-mention mo yung topic ng peer pressure. Bakit? Naganyan ka na ba? Like, Uh, gusto mo lang, paano peer pressure? Like, parang, paano yun? ano Like, lang parang, kasi yun kaya. inano ka ba na, ikaw, gano'n, Christian, gano'n? yeah, Ah, I see. Hindi naman, kaso yung naging problema is that we are scared of judgment kapag ah, nakilala kung sino talaga kung sino talaga tayo. Um, while pag nasa circle, of course, we want to fit in. So, ayun talaga, peer pressure kasi dahil gusto natin basta maka-fit in lang tayo sa circle of friends natin. Gagawin babaguhin natin mo yung yung sarili mo. yung gawin nila or yung mga ginagawa nila. So, ayun yung naging problema, hindi na nakakalimutan na natin yung fake lives natin or yung mga hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Okay. Okay. Doon pa rin tayo sa loob ng school. Like, of course, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon sa atin, 'di ba, sa Matthew 28, verse 19 to 22, we should preach the gospel, so we need to share. Paano naman ang buhay ng kabataan na I mean, bilang isang estudyante sa loob ng eskwelahan, mahirap ba mangaral? Mahirap ba mag-share ng word of God? Siguro, sige, I'll go first. Siguro, hindi siya ano eh. Ito kasi parang ano, siguro yung problem sa isang estudyante na mananampalataya. Parang ano, hindi naman problem yung alam mo yun, yung pag-share ng word of God. Parang, hindi, hindi problem yung mga tao, yung problem yung nag-share. Parang, Bakit? parang ano, Ba't mo nasabi na, bakit naman? parang ano eh, sabihin natin, and tinention niya dyan yung parang you're scared of being judged. Parang ayaw mo parang tignan ka nila ng weird. And also parang ano mo yun, parang ano, ewan ko, pero sa akin kasi ano eh, alam mo yun, yung first pasok ko sa DFCAM, parang I want to share the word of God. Kaya parang inintroduce ko yung sarili ko na ang as a servant
as a servant of God. And dahil gusto ko mag-preach mostly sa kanila. Mostly parang alam mo yun, parang halos lang nakinig. So, na-lose faith. So, parang alam mo yun, na-lose hope, kaya tinigil ko. And then, siguro yun yung naging problema sa ko. Diba? Parang di rin naman sila makikinig kung gawin ko to. So, di ko talaga. Parang, ayun yung pumasok sa isip ko. So, ang hirap kasi parang, Ano parang, yun, parang yung, yung saying na, if you can't beat them, join them. parang, parang, sige, magsaya ka na lang kasama nila. Parang, since we have old self, ako, combo yun sa old self. Combo. Pag Gusto nawalan yun. ka, pag nawalan ka na ng hope, para kang kinombo nun, parang wala ka ng hope, sama ka na lang sa kanila. So, ano ba yun, parang every time talaga you're having fight, parang bipolar, parang kinakausap mo yung sarili mo. Parang tama ba to? Hindi. So, kahit dun sa pag-share ng word of God, parang share ko na ba o hindi? Eh, wag muna. Kasi hindi naman sila makikinig. Parang gagawin si old self. Parang, hindi ka na yan papakinggan. Ikaw pa. Ikaw nga pinakamakulit sa kanila eh. Parang gagawin eh. Parang, so it's, parang alam mo yun, parang, okay. Parang, sige. Okay. Let's start. May na-read ako. Siguro parang, hindi ko sure kung legit siya. Pero parang sabihin lang natin na, base kasi sa parang nabasa ko, hindi ko alam kung true to mga nakikinig po dyan. Pero, kasi nung panahon ko, panahon ko, tanda ko na. Nung time na nag-aaral ako, no high school, back in 2000, kasi 2010, high school years ko. Meron kami subject na religion. Ewan ko sa Oh? inyo, ewan ko sa inyo. Ewan ko Wala. kung meron ka. Ikaw wala, brother. Yes. Currently, meron pa rin subject na religion kasi si Oh? Kuya meron siyang subject na religion. So, basically, religions sa mundo. Yeah. Ang alam ko lang ESP, sabay dun sa school namin sa Don Carlos. Sa Don Carlo. Doon ka na hindi siya religious, pero yung pangalan niya most CLE, parang about Catholic. Parang imbis na TV, parang imbis na about livelihood, kung paano mamuhay bilang tao. Parang mostly parang mamuhay bilang Catholic. Kaya parang ayun lang yun ang encounter Okay. ko. So, anyways, parang yun kasi yung pumasok din sa akin na parang naisip ko, like parang kung 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 magiging ano siya, parang alam mo yun, parang solid na, ewan ko tama ba yung narinig ko nun, like parang magiging subject siya, like official subject o something ganun. Parang ang narinig ko nun is, na-read ko ata parang parang sinasuggest ata. Hindi ko alam kung sure po yun na. Itama niyo na lang po kami sa comment. Halimbawa, agree ba kayo na like parang magkaroon ng official na parang religion subject sa school. And then yun nga. Ako mo, ikaw dyan. Okay. Pero sa akin siguro parang may mga bad sides siya, sa'yo may mga good sides. So doon muna tayo sa good side. Good side. So Kasi sa good, sabi mo may bad side na parang na-curious din ako. So doon muna tayo sa good side. so para sa akin, okay lang siya sa akin magkaroon. Kasi yung good side niya is, sabihin natin, religion siya, 'di ba? Sabihin natin, kasi pinag-uusapan yung religion eh. So sabihin natin, nandun kayo sa topic na about Christianity o kaya Christians. So parang alam mo yun, parang magkakaroon ka ng o kaya pag nagkaroon ng mga topic nun, parang magkakaroon ka ng chance na to defend the word of God. Parang kunyari, kasi 'di ba, ngayon mga teachers ngayon pag nagtuturo pagkatapos mag-answer ng isa, gusto niya ng second opinion. So as a believer, parang alam mo yun, magkakaroon ka ng purpose na parang, ay ma'am, kasi sa amin ma'am ganito. At alam mo yun, Parang kahit hindi favor, sila parang oo, parang favor sa oo, mga Christian ganun. parang alam mo yun,
hindi mo siya pipilitin maniwala. Pero 'di ba, sabi ni Lord you need to share it pa rin, 'di ba? Parang alam mo yun, magkakaroon ka ng chance na you share the truth. Nasa choice na nila yun kung ipapaniwalaan nila o hindi. Siguro ayun yung para sa akin yung good side. Okay. Siguro Stop muna tayo doon. Brother Jan, ano? I say hindi siya magandang idea kasi Okay. So first wala of okay. So wala kang parang good parang ah, ang ano mo kagad, ang favor mo kagad hindi siya maganda. hindi maganda for Okay, me. so tuloy natin. Paano mo Okay, magagawa? first nagkakaroon kasi tayo ng tatag natin bias, especially sa religion, you know. Bale, it's either may isang religion doon. Ayun nga yung game pa ba? Kasi religion lang siya eh. Hanggang religion lang siya. Bale. So, mas naging favorable siya sa one of the religions doon. Okay. And which is, ayun ang nagiging problem sa pating kasi um, of course nakikita natin different kinds of religions but again no sabi natin especially sa teachers kung I'm pretty sure na bati sa atin dito ay may iba't ibang pinaniniwalaan pati na rin ang mga teachers so sabi natin yung teacher na to may ibang pinaniniwalaan so and then siya yung nag-handle ng subject na religion nagkakaroon ng bias or mas favor yung religion niya kasi siya yung nag-handle ng yung subject of religion. Yun lang naman yung nakikita kong bad side of it. Okay. And hindi siya maganda. Okay. Ikaw, Brother God, ano yung sasabi mo parang bad side na ano? siguro yung bad side sa akin doon ang ayoko lang doon siguro magkaroon ng form of debates since siya religious siya. Tama yun na parang magkakaroon din ng mga bias doon. Sasabihin kasi naranasan ko yun sa sa school namin. Halos isa laban sa lahat eh. Naranasan ko yun yung I think nung first semester doon, pinag-usapan yung yung about sa mga rights and pumunta sa Soji Bill and pumunta doon sa divorce, 'di ba? So sinabi nitong class ko, ito importante to para ma-approve, maganyan. Ngayon ako, nag-raise ako ng hand sabi ko, ay para sa akin po parang mali yan. So dude, sabi ng teacher ko, okay, magkaroon tayo ng debate. Sabi ko, ay debate? Nagbigay lang ako ng opinion. So parang sa isip ko, debate, nakikinig ewan ko, pero nanginginig yung pero at least parang alam mo yun, kasi sinabi ko parang it's your decision kung gusto mo maniwala o hindi. Pero for me, divorce, ang divorce. Kasi parang alam mo yun, since ito yung parang shadow of Church and Christ. So parang kung magkakaroon ng divorce, parang matataken likely lang ang parang marriage life. So ganoon din siguro parang sa religious, parang sabihin natin parang sinabit sa kunyari nasa Catholic kayo, parang Catholic School parang gano'n? lesson. Oo, parang sa'yo sinabi ganito. So ikaw siyempre sabihin mo you will defend it. And sabihin natin may dun parang may isang devoter dun na parang isang devoter na Catholic dun. So siyempre itatanggi niya yun. So siyempre yung teacher pwede magkaroon ng debate. So parang alam mo yun, para sa akin ang word of God parang hindi siya pinagde-debatean. More on parang it's your will kung gusto mo maniwala kasi 'di ba yung debate parang pinipilit mo yung paniniwala mo sa isang person kaya nagde-debate kayo kung sino man ayun lang ayoko parang magkaroon ng ganong klaseng scene sa ganong klaseng lesson. Okay. So, yun nga eh. So, dun, ang ganda ang ganda nung sinabi mo na yun, na what if, 'di ba, yung mag-handle ng religion class na yun is yun nga may certain siya religion. Paano kung halimbawa, parang iniisip ko kasi parang paano yun halimbawa, paano kung yun nga isang mananampalataya kung humawak, Mhm. hindi pa rin ba siya maganda? Kasi maganda siya kasi
naranasan ko yun eh. Kasi may teacher sa NSTP namin, may teacher kaming pastor. Pastor siya. And ano eh, nasa section kami ng ng about family. Jesus Christ being in a family. So, ang ganda niya sa tawag namin sa kanya dad kasi sabi niya anak niya kami daw lahat kaya gusto niya tawag sa kanya dad. So itong dad na to, itong teacher namin na to, parang pinag-usapan niya yung yung relationship ng wife and husband is like relationship ng church to Christ. Sabi ko ang ganda nun. So sinabi niya kahit anong gawin ng husband o kaya kailangan mo sila patawarin ka. So yung mga classmate ko parang hindi sila open sa gano'n. So, nagsisitasan sila, sinasabi nila, "Lo, sir, so totoo kahit nag-cheat sila, kahit na gano'n." So parang curious sila. And parang dahil bilang as a believer, ang nun parang you want to help you want to help them. So parang nagtaas ako ng kamay nun parang alam mo yun, parang in-explain ko kung saan yung wife mo is like your own body. So parang alam mo yun, hindi mo ba kayang patawarin yung sarili mong body, yung sarili mo. Because you need to take care of it, diba? So parang same siya siguro sa kung magkaroon man ng mananampalatayas doon sa ganong subject. Ang ganda niya kasi it will really parang pero depende rin kasi meron kasi silang meron kasing law ang mga teacher na bawal sila mag-push ng mga religious stuff sa lessons. So sabihin natin kahit parang kahit sila, isa silang believer. Bawal nila sabihin sa mga students nila na maging kayo, Christians. Ayun. Parang yun, law daw nila kasi yun eh. So, kahit yung teacher namin pastor, hindi siya parang sinasabi sa mga namin, parang, okay, kailangan nyo maging Christian, huwag kayo maging Catholic. So, parang hindi niya ginaganon. Kasi bawal siya mag-protest ng sarili niyang So, depende sa teacher na yun kung paglalaban niya or hindi. So, it's either good or hindi. Ikaw, brother John. What if paano nga isang mananampalataya Christian yung mandal ng religion sa atin? Ayaw mo pa din. Um, sa tingin ko, hindi, hindi, medyo mahirap siya kasi yung religion kasi itong subject, particular subject. Bawal yung teacher kasi may sinusundan siya sabi natin guideline or ano yung mga ituturo sa book na yan kasi for most of the schools na alam ko may sarili silang sistema kung paano dumadaan yung topics kada subject. So talking about religion, madami kasing religions na nakabanggit dito. So basically yung ini-study ng subject na is the different kinds of practices of religion. So hindi rin sa tingin ko hindi rin siya magiging maganda if ever pati mananampalataya na humawak na religion kasi na-encourage or sabi natin na i-implement niya yung practices ng iba't ibang religion kasi as a duty na as a teacher, kailangan pa rin niya sundan yung parang let's say story or the table of contents ng book kasi so sa paraan na yun maaring mag-build ng ibang seed sa mga estudyante na I think this religion is really interesting. Baka it's never 0% or never impossible na mas or may ma-encourage kang student na i-take itong particular religion. So parang Mga compromise. Parang sinasabi mo kung magkakaroon ng topic sa ibang religion. Yes. Ang gusto kong parang gusto ko lang elaborate. What if like parang maganda ba? Hindi kasi alam naman natin na 'di ba? Nasa tayo. We only follow what the Bible says. So hindi ba pwede na magamit yung like parang hindi
hindi ko kasi alam yun na may standard, 'di ba? Na parang gano'n. Pero halimbawa na ang maging standard talaga is, ang i-share is about sa Christianity, about being a believer. Yun ang i-share. Medyo alanganin pa rin. Um, I say, Kasi parang kung kung ako mas okay sa... kung tatanungin mo, parang ano siya, parang siguro parang sa tingin ko rin hindi maganda na maganda rin. Kasi parang way na rin yun para alam mo, di ba, para mangaral ka ng salita ng Diyos. Pero tama nga kayo, parang tama ngayon na hindi mo pwedeng i-push sila, di ba? Na parang manampalataya na parang ito pangit, ito ganyan. Pero I think may isang side din na maganda siya kasi you will able to share. Ewan ko lang. Siguro parang depende yun sa kaya parang teacher. Kung kasi siya parang parang nakaka-compromise siya. Parang depende sa way of speak mo. Parang kasi parang sasabihin mo na ito yung wino-worship nila. Parang pwede mo ganun yun kung ikaw yung believer na teacher, parang ito yung ginagawa nila. Parang hindi mo inaano mo. Pero alam mo yun, parang bawal mo sabihin ito yung ginagawa nila. Pero alam nyo, kay Jesus iba. Bawal ka gawa na, diba? Kung pwede lang Pero ang ganda na parang like kung ikaw yung teacher, parang you have every saying na parang about every lessons that pero parang kino-compare mo para matulungan lang kahit papaano yung mga students na magkaroon ng open mind o kaya magkaroon ng parang faith lalo na dun sa truth Okay. na pinapanigan natin. Okay. Sige. Ito bilang last question sa natin sa session natin ngayong araw. Like parang siguro bilang isang mananampalataya, meron bang verse sa Bible na parang masasabi mo na itong verse na to kinausap ka ng Panginoon? Meron ba akong alam verse? Yung ba wala? Ikaw, brother God, meron ba? Bilang, ewan ko, ikaw, brother God, meron ba? Like, para masabi mo na, sabi natin hindi verse, or sabi natin, meron bang part sa Bible, like parang nilalaman sa Bible na parang, uy, ito yung talagang masabi mong tumatak, like parang kinausap ko ng Panginoon. Ano yun ngayon? Or parang Hindi naman ngayon, like parang ikaw sa buhay mo, bilang isang sa buhay. Like meron bang instance like parang siguro may nangyari ba or parang basta kung lately lang or kung recently lang or kung matagal na, pero parang sa palagay mo ito talaga yung kinausap ko ng Panginoon. For me, siguro yung na tumatak sa akin hanggang ngayon is faith without works is dead. Mali, basically nakalimutan tungkol sa faith. Bilang isang kabataan, pag may ginagawa isang bagay para sa Panginoon, pero hindi mo siya lubos na, parang tinatas or nagkakaroon na faith sa mga ginagawa mo, parang wala lang din. So, bali, sinayang mo lang kasi sino ba namang hindi matutuwa sa... Ang hirap, medyo complex siya i-explain kasi kaso I had different experiences with this one. Sa example siguro sa panalangin, very common sa atin to pray na manalangin every day. Ang problema nga lang is, do we really put our faith into our prayers? Or naging
kasabihan lang siya, araw-araw eh. Statement na lang siya. Kasi walang faith, walang ano eh, you do not implement your faith. So, siguro that's the way how paano ako kinakausap ng Diyos is to put faith in everything's. Ikaw, Brother God. Ah, sa akin maraming mga tumatak na ano na mga Bible verse. Siguro kung iyaan ako, parang mostly yung siguro ewan ko, naging dahilan ko lang kung bakit ito yung Bible verse ko. Kasi ito lang yung kabisado ko. Parang ano siya parang, di ba, sinasabi natin yung John chapter 3 verse 16. Pero nakita ko kung how important John chapter 1 really is. Parang ngayon, it's really parang alam mo yun, ngayon parang siya, laking impact ngayon sa akin yung John chapter 1. It's really true Parang na really Jesus really Jesus is God. God is the word. And totoo na through the word of God, you will know God. Alam mo yun, parang parang yung natanggap ko yung word of God na yun. Like alam mo yun, parang kang may bagong na-discover sa buhay mo. Kung saan parang it's like the secret of life. Parang it's like the secret of everything. Parang ay lang yun, parang alam mo yun, parang gusto mong sabihin sa iba na God is the word. Parang through the word you will know God. Parang alam mo yun, parang sobra kang parang dapat alam ng lahat ng tao to. Ayun yung na-feel ko doon Parang Lord spoke to me na parang you can't really know God by just just doing things na parang randomly. Tsaka randomly biglang mag-appear si God. Hindi parang it only by his words, only by his words, diba? So sabi ko, grabe, Lord, truly na yung word mo, it's light. It gives guidance to us. It really gives life to us. Parang ang galing kasi parang hanggang ngayon ganun pa rin Parang it will never change. Kasi ngayon iniisip ko lang yung light na yun, yung life na yun, yung New Testament lang. Kasi ayun yung isip ko dati. It's really very parang hindi siya true faith. Parang alam mo yun, parang I'm still using my old self as my faith. Pero nakita ko grabe from Genesis 1 to Revelation. Grabe hanggang sa from Genesis 1 he can just alam mo yun, parang he can just create the world with just parang parang in just one snap. Hindi niya na kailangan sabihin yung from day 1, day 2, hindi niya na kailangan pero alam mo yun, since meron siyang kalooban, meron siyang parang gusto ipakita sa atin hanggang ngayon. Grabe, sobrang perfect You will know na God is really alive. Parang everything is so parang connected to each other. Parang ngayon kasi kahit ngayon kami parang nag-aaral kami about science, about cycles, about the ecosystem, about the food web. Nakita ko grabe yung mga cycles na to. Pag nawala yung isa, mas stop yung cycle na yun Pero dahil yung cycle na to, true nature lang siya. Sabi ko, grabe Lord, hindi sa Bible hindi alam mo yun, parang hindi niya specifically parang sinabi parang okay, I will create the animals, ito yung gagawin ng animals. Hindi niya sinabi yun, diba? Parang sinabi niya lang na he will create the animals from sa air, sa land, diba? Ayun lang sinabi niya, hindi niya sinabi kung ano yung mga organs sila. It's so, alam mo yun, parang yung author sobrang detail, it's all connected. Like you will see na how it's so beautiful na parang God is really alive. Parang hanggang sa tama yung sinabi ni Pastor Jong na yung nalaman niya yung na it's endless dun sa universe. Parang it's really parang it's really wonderful na it's a proof na God is really alive. So tama yun na kung if there is God, we need to know who is this God and only through His word. That's why siguro yun sa akin yung
yung buong verse na chapter 1, John chapter 1. Okay, amen. Sige po, nais ko lang basahin itong talata na to para bilang pagtatapos sa ating program. Ito po ay nasa Psalms chapter 3 verse 3. Ito po yung mga panahon na si King David ay tumatakas sa kanyang anak na si Absalom. So, ito yung panalangin niya nun. Sabi dito, Psalms chapter 3 verse 3 up to 5. Sabi dito, ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Ako'y kaluwalhatian at siyang tagapagligtas ng aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. So, yun lang po sa mga nakikinig po sa amin. Ano man bilang closing remarks lang namin. Siguro, yun lang. Ano man yung mga struggle po natin, wag po tayong mag-alala kasi lagi natin kasama ng Panginoon. Hindi lang nangako yung Panginoon na tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo. Sabi pa nga doon sa talata, kalasag natin siya. So, even in our times na nagpapahinga tayo, we sleep, we close our eyes, nandun palagi yung Panginoon magpoprotekta sa atin. So, bilang pagtatapos po, ini-invite ko po na pwedeng si Brother God ang mag-closing ng ating prayer. So, tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat, Ama, sa gabi nito, Ama. Tunay, Ama, sa aming naging fellowship, Ma. Tunay, Panginoon, itong fellowship na to, Ama, isa lang pag-uusap namin sa amin nangyari sa mga buhay namin. Pero, Ama, Panginoon, salamat, Ama, dahil through this, Ama, we've been closer and truly, Father God, nagkakaroon kami ng insights sa bawat isa, Ama. At tunay, Ama, tutulungan namin ang aming mga kapatid through this, Ama. Panginoon, tulungan niyo po, Ama. Tunay, Ama, through this fellowship, ito yung maabot namin ng mga aming mga kapatid. Kahit saan man sila, Ama, mapanood man nila, magkaroon man ng tulong to sa kanilang mga buhay, kung ito rin ang pinagdadaanan nila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na tunay, Ama, maunawaan ang mga salita, Ama, na tunay diyan ka, Ama. Panginoon, tulungan niyo po, Ama, na tunay, Ama, itong fellowship na 'to kahit, Ama, ibang mga youth namin, Ama, makasama namin, Ama, pray God, Ama, makausap namin sila sa kanilang mga problema, makausap namin sila, pray God, Ama, sa kanilang mga pinagdadaanan, Ama. Tunay, sama-sama namin, Ama, pray God, Ama, tunay, Ama, pray God, Ama, magpapalakas, Ama, sa bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po kami, Ama. Patunay, Ama, sa iyong paglago, Ama, sa iyong mga ministry, sa aming mga church. Ikaw ang manguna, Ama, sa bawat sa Ama. Ikaw, Ama, ang tunay, Ama, maghari, Ama. Guide us, Ama, with your Holy Spirit, Ama, in this fellowship, Ama, pray ko naman. Tulungan niyo po, Ama, na hindi ang aming mga sarili lang, ang mga taas, Ama, kundi tulungan niyo po, Ama. Ikaw lang may taas namin, Ama. Patunay, Ama, pray ko naman sa iyong pag-usap namin, Ama, sa iyong mga buhay, Ama. Hindi namin na yung mga sarili, ang tunay, Ama, i-boast, Ama. Kundi ikaw lamang, Panginoon. Panginoon, salamat, Ama. At tunay, Ama, ikaw ang maging gabay sa amin, Ama, in this panibagong week, Ama. Pray ko naman. Hanggang, Ama, doon, Ama, sa iyong muling araw, Ama, ikaw ang manguna, Ama, sa bawat sa Ama. Salamat, Panginoon. Ito ang minto yung dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. See you po next after session po namin sa lahat po na nakikinig. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. It is.